Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, 12 bahay tinangay ng baha sa Bukidnon. Libo-libo na tili pa rin sa mga evacuation center dahil sa bagyong Krising. Food blockade ipinatupad ng Malaysia laban sa grupo ng armadong Pinoy sa Sabah. Sultanate of Sulu plano namang dumulog sa International Human Rights Organization. Executive order sa pagtulong sa Transition Commission sa Bangsamoro ipinalabas ni Pinoy. Susuporta rin ito doon sa Transition Commission at kabilang din ang aming pangkat dyan, yung communications group. COMELEC iimbestigahan ang reklamong paggamit ni Pinoy ng pamimigay ng PhilHealth cards para ikampanya ang Team Pinoy. Headlines. Balitang business, singil sa Oriente sa Bataan malapit ng bumaba. Headlines. At iba yung dagat, Chinese military tinangging sila nasa likod ng seri ng cyber attack sa Amerika. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People's Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Huwebes, February 21, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, tayo live sa DOHP 612 RMN Cebu, DXKR 639 RMN Coronadal, DWDY 1107 RMN Kawayan, at DXOC 1941 Osamis. Live din international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Panahon. Tumbok mga kasama ng bagyong Krising ang Southern Palawan. Ayon sa pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 450 kilometers silagang kanluran po ng Zamboanga City. Natili pa rin nasa 45 km per hour ang lakas ng hangin niya at gumagalaw pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Sa ngayon, tanging sa Southern Palawan lamang nakataas ang public storm signal number 1. Kung saan inalerto na mga residente sa mga posibleng idulot po ito tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maging katamtaman naman hanggang sa malakas na ulan pa rin na mararanasan sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Eastern Visayas at Northern Mindanao.
Ang babala po ng Pag-asa, huwag munang pumalaot ang mga mangingisda sa seaboards ng Northern at Southern Luzon. Ngayon din sa Eastern Seaboard sa ng Central Luzon at Visayas dahil sa inaasahang malalaking pag-alon. Sumampa na mga kasama sa 1,500 pamilya inilikas dahil sa pagbaha sa 10 barangay ng Valencia City, Bukidnon. Ibunsod po na epekto ng bagyong Krising na humagupit sa ilang bahagi ng Mindanao. Pati sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot din sa 12 bahay ang natangay ng tubig baha. Kasalukuyang natili sa 8 evacuation center sa mga biktima sa nasabing syudad. Magugunitang nangyari ang forced evacuation nang umapaw po ang tubig mula sa Pulangi River. Sa ngayon ay isa ang naitalang nasawi sa bagyong Krising habang 4 na nasugatan at isa ang nawawala. RMN Nationwide Report. Salvage operation sa USS Guardian muling natigil dahil sa bagyong Krising. May live report si Pedi Sabando. What's RMN Palawan? RMN Report. Hindi rin natuloy ang salvage operation sa US Navy minesweeper na USS Guardian sa Tupataris dahil kay bagyong Krising. Base sa interview ng Radio Mon Nationwide Palawan kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan at siya rin Chief ng Task Force Tubataha. Sa ngayon ay masyadong malalaki ang alon-anya sa lugar kaya hindi masimulan ang actual salvage operation sa nasabing barko. Bukod dito, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na sakaling gumanda na ang panahon sa lugar ay itutuloy ng JASCON 25 ang preliminary salvage operation sa sumadsad na barkong pandigma ng Amerika sa Tubataha area. Liban dito ay dinagdag na rin ni Evangelista na sa kabila ng pagkakaantala sa pag-alis ng nasabing barko ng Amerika ay hindi pa rin nagbabago ang plano ng salvage team na maalis sa lugar ang USS Guardian bago dumating ang Marso 23 o sa susunod na buwan. Kasama mo sa DWIR RMN Palawan, Pedi Sabando, Tata. Radyo mo Nationwide. Sa iba pang balita, mga kasama, plano idulog po ng Sultanate of Sulu sa International Human Rights Organization ng hakbang ng Malaysia na magpatupad ng food blockade laban sa mahigit sa 100 mga Pilipino Muslims na nasa Sabah. Ayon kay Sultanate spokesperson Abraham Edjirani, malinaw na paglabag sa karapatan ng mga miyembro ng Sultanate Royal Army ang hakbang ng Malaysia na harangin po ang mga supply ng pagkain para sa mga taga-suporta ng Sultanate. Una rito, nagbanta ng isang Malaysian official sa grupo ng mga Pinoy na pumasok sa isla ng Sabah na huwag ubusin ang pasensya ng kanilang pamahalaan. Sa isang pahayag, binigyan din ni Home Minister Datuk Seri Hishamuddin Tan Hussein na nakahanda po umano ang Malaysian forces na idepensa ang soberenya at seguridad ng kanilang bansa. Sa ngayon ay patuloy ang pag-usap na Aquino administration sa grupo ni Sultan Jamalul Kiram na umalis na sa nasabing isla kung saan bigyan naman ito ng hanggang Biyernes. Nagpalabas si Pangulong Aquino ng executive order para bumuo ng support group na tutulong sa Transition Commission para sa Bangsamoro Framework Agreement. O mismo ang kinumpirma mga kasama ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sanny Coloma sa interview ng RMN kanina umaga. Ayon kay Coloma ay natasan ng EO37 ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan para bumuo ng isang grupo na tutulong sa Transition Commission kung saan kabilang din ang Communications Group. Nagpalabas na rin ang ating Pangulo ng isang administrative order, number 37, kakamali, na inaatasan ang iba't ibang kagawaran, iba't ibang mga miyembro ng gabinete na bumuo ng isang support group na natutulong dito sa Transition Commission. Susuporta rin ito doon sa Transition Commission at kabilang din ang aming pangkat dyan. Ang Transition Commission ang babalangka sa Bangsamoro Basic Law na ipapanukala sa Kongreso para maging ganap na batas ang Bangsamoro Framework Agreement. Tiniyak naman mga kasama ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na imbestigahan ang reklamo hinggil po sa manoy paggamit ni Paulong Noynoy Aquino sa PhilHealth para sa kampanya ng Team Pinoy para sa May 13 midterm elections. Bagamat mistulay pinagtanggol ni Brillantes ang ginagawang pamamahagi ng PhilHealth ng Pangulo, ay nangako ito na gagawa ng kaukulang hakbang. Una rito, personal na iniabot ng mga opisyal ng Pamalakayat at nagpawis Vice Chairman na si Fernando Hicap kay Brillantes ang kanilang liham ng reklamo kaugnay sa nasabing issue. Ayon po kay Fernando Hicap, isinasabay ng Pangulo ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mahihirap bilang pagkakataon
para maipakilala ang Team Pinoy. Nilinaw naman ng grupo na hindi sila tutol sa pamimigay ng Pangulo ng PhilHealth Card, ngunit kinu-question nila ang timing nito dahil isinasabay-an nila ito sa pangampanya. Kaugnay ito, kinwestiyon din naman ng grupo ang pagsama ng Pangulo sa kampanya ng Liberal Party. Ayon kay Hiccup, sa halip na pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang gawain at tungkulin niya bilang leader ng bansa ay mas inuuna pa niya ang pangampanya ng kanyang mga manok. RMN Nationwide Report. Ang militar naninindigang ekstorsyon ng motibo mga kasama ng pagsalakay sa plantasyon dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Naniniwala ang militar na pangingitil at paghingi ng revolutionary tax ang talagang motibo ng New People's Army kung bakit nila sinalakay ang Del Monte Philippines Incorporated o DMPI sa Camp Felix Manolo Fortich sa Bukidnon, Martes ng gabi. Sinabi ni Lieutenant Colonel Eugenio Osios IV, spokesperson ng 4th ID Philippine Army, na pawang mga kasinungalingan umano ang inihayag ng NPA na environmental concerns ang kailang motibo ng kanilang pag-atake. Sa pagpupulong ng militar, PNP at ng management ng Del Monte, inamin umano ng kumpanya na mayroon silang mga natanggap na extortion letters mula sa mga NPA. Ngunit wala umano sa kanilang palisiya ang pagbibigay ng tinatawag na revolutionary tax kahit noon pa. Nagpalabas rin ng official statement ang kumpanya kung saan inahayag nila na hindi nila alam kung bakit ito ginawa ng NPA dahil 87 years na umano sila nag-ooperate sa nasabing lugar at maaari umano sila nga marami umano sa nabigyan ng kabuhayan. Mas pinalakas na rin ngayon ang ng kumpanya ang pagbibigay seguridad sa kanilang mga empleyado kabilang na ang plantation at kanilang cannery. Samantala, may nahuli na rin ang kapulisan na 2 membro ng NPA at inamin umano ng manahuli na kabilang sila sa mga responsable sa pagsalakay. Kasama mo sa DXCC, Cagayan de Oro, Alvin Saliring Patas, RMN. Radyo mo Nationwide. Philippine Embassy, tiniyak naman na nasa maayos na kalagayan po mga Pinoy inmates sa Brunei. Sama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Binisita ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Brunei ang mga Pilipinong nakakulong doon. Bukod sa pag-update sa kanilang mga kaso, dinalhan sila ng mga pagkain at mga personal na pangangailangan ng mga opisyal ng embahada. Tiniyak naman ng Philippine Embassy officials na sa maayos ng kalusugan ng mga Filipino inmates sa Jerudong Prison. Sa ngayon, 10 Pinoy ang nakakulong sa nasabing piitan sa Brunei, kung saan 5 sa mga ito ay babae at 5 ang lalaki. 2 ring Pinoy na lalaki ang nakakulong sa Maraburong Prison. Kasama mo sa GFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Ang DOH ay nagbabala sa posibleng paglobo ng tinatawag na leptospirosis at dengue sa mga binahang lugar. Kasama mo sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Muling nagpaalala ni Department of Health sa mga sinalanta ng Bagyong Krising, partikular na ang mga nasa Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, dapat ay mag-ingat ang mga binahan sa sakit na leptospirosis at dengue. Ilan sa mga binahang lugar bunsod ng Bagyong Krising ay Davao del Norte, Tagum City, Zamboanga del Norte at Dipolog. Sinabi ni Dr. Tayag na kung hindi naman kinakailangan ay huwag nang lumusong pa sa tubig baha. Payo pa ng opisyal na kapag humupa ng baha ay agad linisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Igay pa ni Dr. Tayag na posible na sa mga susunod na araw ay lumobong muli ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis at dengue sa mga nabanggit na lugar. Paliwanag pa nito na ang kalinisan pa rin ang pinakamabisang armas upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Party List XL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Sumo Nation Mission 2013. Boboto ako. Campaign speech sa iba pang political activity bawal sa araw ng Davao. Kasama natin sa Mission 2013 si Merly Comidoy ng RMN Davao. RMN Report. Bawal magbigay ng campaign speech. Ito ang klarong ipinahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio patungkol sa mga 2013 political candidates na nagpaplanong mamulitika sa gaganaping 76th araw ng Davao ngayong March 16. Sa ginanap na press briefing, sinabi ni Mayor Sara Duterte Carpio na hindi naman bawal lumahok ang mga national politicians sa araw ng Davao, gayon pa man hindi pahihintulutan ni Duterte ang kahit anong political activity sa selebrasyon, lalo na sa Parada Davaoenyo, isang civic parade kung saan mas visible ang mga politiko. Ngayong nagsisimula
Nagsimula na ang kampanya para sa mga national candidates. Hanggang araw ng Davao greetings lamang ang kanilang pwedeng gawin ayon kay Duterte. Samantala, ito rin ang naging pamahayag ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa mga kandidato sa eleksyon 2013 na huwag samantalahin ang pagkakataong mangampanya, lalo na sa mga malalaking selebrasyon sa Davao City, at kinakailangang ipagbigay alam ito kay Mayor Sara Duterte Carpio. Kasama mo sa Mission 2013 mula dito sa DXDC 621 RMN Davao, kasamang Merly Comidoy, Tatak, RMN. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Mga kasama, malapit na pong bumaba ang singil sa Oriente sa mga taga-Bataan. Nakumpleto na kasi ng National Grid Corporation of the Philippines ang 299 million pesos transmission project na susuporta po sa bagong power plant sa bayan ng Maribeles. Nabatid na tutulungan ng Maribeles Coal Transmission Reinforcement Project ang bagong planta ng kuryente ng GN Power Limited para ihatid sa mga consumer sa buong Luzon ang dagdag na 600 megawatt capacity. RMN News Abroad. Itinanggi ng Chinese military sila ho nasa likod ng sunod-sunod na cyber attack sa Amerika, partikular na raw sa US Cyber Security at White House. Ilang laban sa mga kampanya at mga kumpanya at institusyon sa US. Kasunod ito na report ng Mandayant na na-trace umano nito na galing sa Shanghai, China ang origin ng mga hackers kung saan naroon ang kanilang secret division ng People's Liberation Army. Pero ayon kay China's Ministry of National Defense spokesperson Geng Yansheng, wala pong legal at factual na basehan ang paratang ng Amerika sa kanila at hindi anya sapat ang report ng Mandayant. Live mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Mga kasama inyong narinig ang numero ng RMN News Nationwide, February 21, 2013, Huwebes. Sa mga taga-Pagadian, susunod na po dyan si kasamang Tirso Buknoy Dumapit at Elmer Bagets. Maghanoy sa RMN News Diretso, Balitang Pagadian. Panoorin po ang pagbabalita natin ngayong umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa kala po ni kasamang Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years sa maasaang public service. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa 7:17.